natin muli ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 14. Matthew chapter 14. Babasahin po natin ang mga talatang 22 hanggang 33. Matthew 14 verses 22 to 33. Ganito po ang pagkakasabi ng salita. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pawiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasigan at hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya at sinasabi sa kanya, "Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, buminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Pinagmagatan ko po ang ating mensahe ngayon na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at di sa pamamagitan ng mga paa. Walk by faith, but not by feet. Tayo po yung manalangin. O Panginoon, pakabanalin ninyo ang inyong salita sa aming puso at magkaroon kami ng tiwala upang kami makalakad sa pananampalataya at hindi po sa aming mga paa. Ipaunawa po ninyo ito sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Isa sa malaking himalang nangyari sa Biblia ay ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat at ang pagtulad ni Pedro sa paglakad nito. Dito po sa ating binasa, ang Panginoon ay nagtuturo sa atin ng leksyon. Isang leksyon. Ano ito? Ang leksyon ay ito. Ang kahalagahan ng paglakad sa pananampalataya at hindi sa ating mga paa. Si Apostol Pedro ay malapit sa Panginoon. Nais niyang lagi siyang kasama ng Panginoon saan man siya magpunta. Sapagkat nasaksihan niya ang lahat ng mga turo ng Panginoon, narinig niya.
Nakita niya kung paano tumulong ang Panginoon sa mga taong nangangailangan, kung paano niyang inaabot ang kanilang pangangailangan, at ang mga himalang kanyang nagagawa. Ito ay nakita ni Pedro. Kaya hindi katakatakang nais niyang laging nasa tabi ng ating Panginoong Jesus. Dito sa ating binasa ay tungkol po sa himala. Ang likuran nito ay himala po ng Panginoon sa pagpapakain ng 5,000 kalalakihan sa pamamagitan ng 5 isda. 5 tinapay at 2 isda. At nakita nila kung paano gumawa ang Panginoon. Kung paano siyang gumawa ng himala. Kaya para kay Pedro, hindi maalis sa kanya si Jesus. Hindi maalis sa kanyang isipan. Ngunit bago gumawa o bago magputos ang Panginoon sa kanila na sumakay sa bangka patungo sa kabilang ibayo, atin mo nang alamin ang kalagayan ng Panginoon. Siya'y pagod na pagod sa mga sandaling ito. Halos hindi siya makakain dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga taong sumusunod sa kanya, na gustong makatanggap ng kagalingan hanggang sila'y abutin ng gutom at wala silang mabilhang pagkain at wala na silang baon. Pero ang Panginoon ay gumawa ng himala. At maliban dito, punong-puno ng bigat ng loob ang Panginoong Hesus dito sapagkat dito niya rin napalitan ang tungkol sa kanyang pinsan na si Juan Bautista na pinugutan ng ulo. Mabigat para sa kanya. Nakikita niyo ni Pedro kung ano ang dama at dala ni Jesus Christ. Hindi niya maiwanan ang libo-libong mga tao. Tinanggap niya na masakit sa kanyang puso ng kanyang pinsang si Juan Bautista ay pinugutan. At ang pinakamasakit pa dito, sang-ayon po sa cross-reference ng ating binasa sa John chapter 6, nung matapos na magbigay ang Panginoon ng himala, lumalapit sa kanyang napakaraming tao at sinasabi nila, ito na ang propeta at pinipilit siyang gawing hari. Gayong ayaw ng Panginoon ng kabantugan. Sapagkat hindi yun ang paraan para magligtas. Kundi iyon ay pinapakita sa kanila yung mga himala na sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa ay hindi kaligtasan sa karian under sa Roman Empire. Kaya nga, lahat yon dala-dala ni Jesus Christ at kanyang pinasakay ang kanyang mga alagad sa bangka upang pumunta sa kabilang ibayo. At pagkatapos niyang paalisin ang mga tao, siya nagpunta sa bundok upang manalangin. At habang siya nasa pananalangin, ang bangkang sinasakyan nitong mga alagad ay malayo na sa dalampasigan. At hindi sila makatakbo ng maayos sapagkat ang kanilang direksyon salungat sa hangin. Naglalaki ang hangin, kaya naglalaki ang alon din ang sumasalubong sa kanila. At sila'y pagod na pagod sa kakasagwan, pero hindi sila nakakarating sa kabilang ibayo. Kaya nung madaling araw, sumunod ang Panginoon sa kanila. Yung kanilang pinoproblemang malalakas na hangin at malalakas na alon, na halos sila'y natatakot sapagkat natatabunan ang kanilang bangka, yun naman ang nilakaran ng Panginoon. Yung takot ng kanyang mga alagad, nilalakaran nila ng Panginoon. At nung si Papalapit na lumalapit sa bangka, well, para sa akin, dapat matuwa sila sa Panginoon. Dahil dumating sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang paghihirap, sa kanilang kabalisahan, sa kanilang kaguluhan, mayroong Panginoon silang dumating, subalit anong ginawa nila? Nagsigawan silang lahat. At ang sabi, multo! Natakot sila. At hindi lang yun sila natakot, kundi sila'y nagsigawan ng gusto dahil sa takot. Pero alam nyo, sa aking palagay, hindi kasama si Pedro doon. Sapagkat habang si Pedro nasa loob ng bangka na sila ay tinatabunan
Nitong malaking alon si Pedro ay nagbubulay-bulay tungkol kay Jesus. Si Jesus na matulungin. Na si Jesus tumutulong sa mga nasa kagipitan, nagpapagaling ng karamdaman, nagpapagaling ng kaluluwa. Sino itong si Jesus na ito? Kaya nung ang Panginoon ay nagsabi sa kanila, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito. Tumayo si Pedro. At pagtayo niya, siniguro niya ang Panginoon na, Panginoon, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, utusan mo nga ako na lumakad din sa ibabaw ng dagat upang lumapit sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, halika. Well, ang sabi sa banal na kasulatan, abay bumaba si Pedro doon sa bangka. At dire-diretso tinapak yung kanyang mga paa sa tubig na talagang parang napakatigas na tubig. Parang ispartado, lumakad siya. Pero nung may baling niya ang kanyang paningin sa hangin, hindi na siya lumakad sa pananampalataya, kundi lumakad na siya sa kanyang mga paa. Nung ibaling niya ang kanyang paningin, inalayo kay Kristo, lumakad na siya sa kanyang mga paa, kaya unti-unti siyang lumulubog. At para siya ay maligtas, sumigaw siya kaagad, Panginoon, iligtas ninyo ako. At agad, inabot siya ng kamay ng Panginoon. At siya ay itinaas. At pagkatapos nung sila'y pumasok sa bangka, nawala lahat ang malakas na hangin. Nawala ang alon na kanilang kinatatakutan. Ang sarap po, nakasama natin ang Panginoon sa buhay. Sapagkat nawawala ang ating pangamba. At kailangan lamang talaga siyang sambahin. At yun ang ginawa ng mga alagad sa kanya. Ito yung karanasan ni Pedro. Kaya makikita natin sa mga sulat ni Pedro, 1 Peter and 2 Peter, lagi niya sinasabing, sumunod kayo sa yapak ng Panginoon. Naranasan niya ito. Yapak ng pananampalataya. 1 Peter chapter 2, verse 1. Sapagkat nung sinabi niya, Panginoon, utusan mo ako na lumakad din sa nilalakaran mo. At ang sabi ng Panginoon, halika, pinahintulutan siya. Praise God! Si Peter lumakad sa pananampalataya. Pero nung ibalik niya ang kanyang paningin sa iba, nakita niyang lumalakad na siya sa kanyang sariling mga paa. Paano tayo lalakad sa gitna ng ating mga kabalisahan? Paano tayo lumakad sa pananampalataya sa ating mga kabalisahan? Dito po mayroong tatlong lessons na dapat nating tignan. Unang leksyon, lumakad tayo sa pananampalataya ng may kagitingan. Ikalawa, lumakad tayo sa pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Ikatlo, lumakad tayo sa pananampalataya ayon sa kanyang kapahintulutan. At pangapat, lumakad tayo sa pananampalataya na nakatitig sa kanya. Una, lumakad ng may kagitingan. Ang sabi sa verse 27b, Panginoon, kung ikaw yan, sa 27b, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Maging magiting kayo. Maging matatag kayo. Ibig sabihin ng kagitingan, hindi ibig sabihin na wala tayong takot. Kahit anong giting ng tao, naroon ang takot sapagkat ito pa rin ay isang bagay na makapagtuturo sa ating umiwas sa kasamaan. Kundi, ang kagitingan ay isang kakayanang dumadaig sa takot. Psalms 23 verse 4, ang sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no one, for thou art with me. Hindi mo sabihin, pag ikaw naging matapang, wala nang takot. Pero, yung katapangan natin, yun ang nagtatalo sa ating
Bakit po kailangan ko maging magiting, maging matapang? Sapagkat ang totoong kagitingan ay may sinasandalan. At alam natin na sinasandalan natin sa ating kagitingan ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo umaharap sa lahat ng ating kinatatakutan sapagkat mayroon tayong Diyos sa ating likuran na nangangako, hindi ko kayo iiwan ni tatalikuran man. At lagi nangangako ang Diyos sa atin, di ba? Na lagi natin siyang kasama saan man tayo magpunta. Mapagtatagumpayan natin anumang hadlang sa buhay dahil siya ay mas malaki kaysa sa ating mga kinatatakutan, lalo na sa ating mga pangailangan. At dahil sa kagitingang ito, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ay yung pangako ng Panginoon. At dito yung pinapakita. Na bagamat sila ay talagang nagkagaod sila, hirap na hirap sila, problemado sila sa kanilang paglalakbay sa kabilang ibayo, nakikita sila ng Panginoon habang sila nananalangin. Nakatanaw ang Panginoon at hindi lamang tumatanaw, kundi pinupuntahan sila ng Panginoon. Kaya huwag tayo matakot. Walk by faith. Lumakad tayo sa ating pananampalataya. So, tiyak lahat ng bagay mababago kapag tayo lumalakad sa pananampalataya. Ma-apply natin yung Romans 8:28. Ano sabi sa Romans 8:28? We know that in all things, God works together for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Nagbabago yun eh. Kapag lumalakad tayo sa pananampalataya na may kagitingan, anuman ang ating ginaharap, alam natin, mababago yan. Sapagkat nasa Panginoon ang lahat ng source, lahat ng power, lahat ng kapangyarihang baguhin ang iyong situation dahil sa iyong matatag at magiting na pananampalataya. Hindi kaluwa. Hindi lamang tayo lumakad ng may kagitingan, dapat din tayo lumakad ng walang pag-aalinlangan. Ito ang sabi sa verse 28. Noong ang mga alagad nagsigawan sila at natatakot sila. At alam niyo bang nabali yung kanyang takot? Dati sa mga alon at hangin, ngayon kay Kristo na sila natatakot. Baliktad, ano? Baliktad. Kaya ang sabi rito ni Peter, si Pedro malakas dito eh, matapang. Bagamat ating pinupuna si Pedro sa kainaan, padalos-dalos, pero matapang siya. Sabi sa 28, sumagot sa kanya si Pedro at sabi, Panginoon, kung ikaw yan, mayroon pang pagdududa. No? Kung ikaw yan, pagdududa kaya ito, o gusto lang tiyakin ni Peter, na kasama ng Panginoon. Ng Panginoon ay lumalakad sa kanilang kinatatakutan. Di ba't ganun din tayo? Kapag mayroon tayong problema, Lord, kasama ka kaya namin? Ang bigat dito, Lord. Maaaring sabihin natin, Lord, nandiyan ka ba? Anong sabi ng Panginoon? Narito ako, Pedro. Panginoon, kung ikaw yan, utusan mo ako. Mga kapatid, anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos kapag tayo natatakot, kapag tayo mayroong problema? Nagsasalita at nag-uutos sa atin, huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Halika! Lumakad ka sa kinatatakutan mo. Yung mayroong palabas nga, fear factor. Kung alin yung kinatatakutan mo, yun ang iyong pagtatagumpayan. Diba? Well, parallel ito sa spiritual na bagay. Parallel ito eh. Kung takot kang mag-share ng gospel, yun ang dapat pagtagumpayan mo. Kung takot kang gumawa ng kabutihan sa panamatao, yun ang dapat pagtagumpayan mo. Ang sabi ng Panginoon, halika. Halika. Huwag mag-alinlangan at mag-alala na lumakad sa nilalakaran ng Panginoon. Sapagkat yun ang kanyang utos. Yun ang kanyang kalooban. Luke chapter 12, cross-reference ng Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be
added unto you. Huwag mong katakutan. Huwag kang magpagampi sa takot, sa mga problema sa darating. Wala pa naman eh. Kaya nga, pag mayroon tayong takot, one day at a time. Yung araw na ito, ang sapat lamang na magbigay sa iyo ng isipin, ng alalahanin. Huwag yung bukas, hindi pa naman dumarating. Baka hindi dumating yung bukas eh. O baka naman ikaw hindi darating ng bukas kapag labis kang nababahala ngayon. Ang unahin natin pagharian tayo ng Diyos. Lumakad tayo ng walang pag-alinlangan. At itong nakuha ng aral ni Pedro sa Panginoon. Karanasan niya ito. Yung kanyang sinabi sa, basahin natin, 1 Peter chapter 2. Ang kanyang encouragement sa mga pinag-uusig, sa matinding persecution, sa trials. Ang sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang sabi ni Pedro, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Tinawag din tayo sa ganong klase mga problema. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Alin yung halimbawa iniwan ng Panginoon? Na magtiis sa mga pagdurusa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Well, nakikita ni Pedro paano sa sumunod eh. Nakalakad siya eh. Sa dagat, sa ibabaw. Talagang nakalakad si Pedro. Sumunod sa yapak ng ating Panginoon. At alam natin, literally, sumunod din ng Panginoon sa yapak ng Panginoon hanggang si Pedro ay ipako rin sa krus pabaliktad. Gusto niya siyang ipako ng katulad kay Kristo. Sabi ni Pedro, huwag niyo kong ipako sa tulad ng aking Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Ayon sa tradition. Sinabi niya, hiniling niya sa persecutor niya, huwag niyo kong ipakong katulad sa aking Panginoon sapagkat hindi ako karapat-dapat. Kaya pinako siya pabaliktad, paayon na sa taas. Sapagkat wala pong maging karapat-dapat sa pagkakapako sa Kristo, kay Kristo, ngunit mayroong karapat-dapat sa magitan ng pagsunod sa kanyang mayapak. At ito ang natutunan ni Pedro. Alam niyo, pag-alinlanganan natin ang ating pag-alinlangan. Yan dapat nating magkaroon tayo ng doubt doon sa ating alinlangan. Kailangan doon tayo magkaroon ng doubt at hindi sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Dahil, alam mo, malayo ang Panginoon pero pinuntahan pa rin niya. Once ang Panginoon nag-utos sa atin ng kanyang kalooban, asahan mo kasama natin siya. Once dito sa iyong daan, hindi ka mag-iisa. Maliban lang kung lumili sa iyong daan. Kaya ang pag-aalala, ito'y pag-alinlangan. Ginagawa mong kanyang kalooban pero nag-aalala ka, ito ay isang pag-alinlangan. At ito ay isang kasalanan. So, pag-aalala ay pag-alinlangan at ang pag-alinlangan ay panampalataya ng kasalungan sa tamang direksyon. So, huwag tayong umasa sa mga sinyales pagka tayo ay nasa gitna na ng pag-alinlangan. Naghanap tayo ng sinyales at confirmation. Di ba? Minsan, ganoon eh, if. Sabi na ni Pedro, kung ikaw yan, papuntahin mo ko yan. Kapag tayo ay wala sa tamang panampalataya, mayroon tayong pag-alinlangan. At ang pag-alinlangan is the worst kind of faith. Pinakamasamang uri ng panampalataya. Tulad kay Gideon, si Gideon, yung kanyang, si Gideon, naturingan siyang the man with the golden fleece, di ba? Yung balat ng tupa. No? Ang sabi ng anghel sa kanya, anghel ng Panginoon, yun ang Panginoon ng araw, no? Nagpapakita sa anghel, sabi niya, oh, purihin ka, Gideon, matapang, magiting, na mandirigma. Sabi ni Gideon, paano ko naging magiting at matapang mandirigma? Nagiging ako ng trigo, nasa ilalim ng olive, yung, tawag nito,
yung pagdurog ng olive. Natatakot siya sapagkat ang daming kaaway sa labas na mahuli ang isang mananampalataya o Israel noon ay papatayin, aagawin sa kanya. Kaya si Gideon, sa takot niya, doon siya nag-iit ng kanyang trigo sa ilalim ng pigaan ng olive oil. Pero sabi sa kanya ng anghel, matapang naman din ka. Sabi ni Gideon, paano nangyari yun? Ikaw ang magliligtas ng bayan. Ako yung pinakamaliit na lahi sa lipi. Lipi namin pinakamaliit. Ako pa rin pinakamahirap na anak sa lipi ng ganito. Bakit mo sinabing ako'y magiting? Hindi magkakamali ang Diyos niyan. Ang kapatid, hindi pwede magkamali. Kaya sabi ni Gideon, gusto ko matya. So kumuha siya ng yung fleece, yung balat ng tupa. Sabi niya, kung tawagin niyan, yung fleece na yon, fleece in, fleece out. Ang sabi niya, sige Panginoon, kung talagang ako ang gagamitin niyo, sige, itong balat ng tupa, ilalagay ko dyan sa labas. Basain ng hapog ang buong balat, pero yung paligid tuyo at ilalim tuyo na lupa. Kinabukasan, nakita ni Gideon talagang umaagos sa basa yung fleece, pero tingnan sa ilalim tuyo ang lupa. Sabi niya, ako ang nayata. Hindi pa isa Panginoon, huwag kang magalit. Balik na rin naman natin. Yung labas naman, ang basahin mo, pero yung fleece naman, yung balat, tuyo. Kinabukasan, nung magising siya, abay nagbaha sa paligid, pero yung balat, tuyo. Sabi ni Gideon, ako na nga yata. Naghahanap siya ng confirmation. Hindi po faith yun. Hindi faith. Maraming humahanga sa ginawa ni Gideon, pero hindi po yung faith. Yung po ay unbelief. Yung naghahanap ng signs and confirmation. Pag bumukas ang pinto yan, yan ang una kong niligawan. Paano kung halimbawa ang lumabas sa pinto stelo ring? Pabiblitan ka. Nakita mo si Jephthah? Noong siya ay mapili bilang isang hari tagapagligtas ng Israel. At siya'y nagwagi. Sabi niya, Panginoon, purihin ka sa siyang kadakilan. Ang sino mang unang lumabas sa pintuan ko, ihahandog kong susunugin sa iyo. Kaya lumabas anak niya. Di sinunog niya. Malaking issue yan. Kasi report ko yan sa school. Sinunog na. Sinunog ba talaga? Saan ka na lang natin pag-usapan yun? So, yung pong if, no, yan ang pinakamahinang klase ng pananampalataya. Kaya nang ating binasa kanina, Romans 8:15 to 16. Tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi ng pagkatakot at pagkaaliping muli, kundi tumanggap tayo ng Espiritu upang tayo makatawag ng Abba, Father. At ang Espiritu yun ang nagpapanuto sa atin na tayo mga anak ng Diyos sa makatuwid. Lumaban tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong umasa sa mga sinyales at mga confirmation. Walk by faith and not by sight. Dinitatlo, mga kapatid. So nakita natin kung paano tayo makalakad sa ating kabalisahan. Lumakad tayong may kagitingan. Lumakad tayong walang pag-alinlangan. Pangatlo, lumakad ayon sa kapahintulutan ng Diyos. 59. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, utusan mo ako. Yan ang maganda nag-humingi ng utos. Na lumakad yan, patungo sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, halika. So pinagtulutan ng Panginoon na si Pedro ay makaranas din ng lakad ng Panginoon. Jesus says, come. Kumisan, may aral ko sa atin.
Kung mayroon tayong kagalinlangan, mayroon tayong takot na lakaran sa ating buhay, makinig tayo sa Diyos at huwag tayo makinig sa ating sarili. Kung minsan, mas pinag-ahari natin yung ating kagalinungan, mas tama ito. Parang hindi pwede yung sa Panginoon, parang hindi pwede yung sa salita ng Diyos eh. Hindi ubra sa akin kung ano yung mas maganda kong paraan. Ang sabi ng Proverbs 3, verse 3 and 5 to 7, trust in the Lord. Diba? Basahin na natin yan. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your understanding. And in all your ways acknowledge Him, and He will guide your path. Chapter 3, verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Minsan yun na nag-aaral sa atin eh. Lord, parang mahirap gawin yung sa'yo, pero mas maganda yung sa akin. Kasi alam mo, Lord, 15 years kong pinag-aral sa school ko eh. Minsan, gano'n. Pero sabi dyan, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, at sa kasamaan ay lumayo ka. So, kung pansarili natin, mayroong resulta ito na ating aanihin. So, makinig sa Diyos at huwag sa iyong sarili. Ito ang natutunan ni Pedro sa kanyang buhay. Ito yung, alam ni Pedro, meron siyang aral dito na sarili niyang pinairal niya. Tingnan niyo ang sabi, at ipalitan ulit yung kanyang sarili na pinairal niya. Luke chapter 22. Verses 31 to 34. Noong gabing yun, habang nagsasalita ang Panginoon sa kanila, sa kanyang mga alagad, sinabi ng Panginoon ang tungkol sa kanyang kamatayan. At sinabi niya sa verse 31, particular kay Pedro, sapagkat siya'y malapit kay Jesus Christ. Ang sabi niya, Simon, Simon, narito, hinihingi ni Satanas na ligligin kayo tayo ng trigo. Liligligin kayo. Subalit, ako'y nanalangin para sa iyo upang ang iyong panampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi ni Simon sa Panginoon, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilaok sa araw nito hanggang hindi mo ako na ipagkakaila ng 3 ulit. Sinabi na ng Panginoon kay Pedro, babagsak kayo ngayon. Kayo ay tatalikod sa akin. Kayo ay babagsak sa kamalian, sa kasalanan. Pero pinagmamalaki ng Pedro, hindi mangyayari yan. Sabi ng mga alagad ng iba, hindi mangyayari yan, Panginoon. Pero sinabi na ng Panginoon, babagsak kayo. At paalala mo yan, Pedro, kapag 3 beses mo na ako inatatutwa, titilaok ang manok. Titilaok ang manok. Huwag tayong manangan sa ating sarili. Kundi makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa Kanyang salita. Napakasarap po na tayo nakikinig ng mensahe. Every Sunday. Kung mayroon tayong kabigatan, Sunday morning, pray. Lord, kausapin ninyo ako sa message. Kausapin ninyo. Kaya, dapat din, maingat din ang mga ngaran. Kung halimbawa sa isang kapatid na yon, huli niya lang, sinabi niya, Lord, huli na lang ito. Pag hindi mo kinausap sa mensahe, nakahanda niya yung tali sa likuran ng bahay ko at ako'y magbibigti na.
Kaya nga katungkulan din ng mga pastor na contextualize ang mga listener, ano bang needs nila. Kung hindi matagpuan, hindi sila makarinig na kinuusap sila ng Diyos, parang may inuutos, sige, tuloy mo na ang pagbibigti. Pero gusto kong ipakita yung napakalaga ang makinig sa mensahe. Napakalagang magbasa ng salita ng Diyos kapag tayo ay nasa kabalisahan. Napakasarap po. At kailangan. Huwag tayong lumakad sa daan ng Panginoon nang walang tiyak na kapahintulutan sa ating gawain. Huwag tayong basta-basta magdesisyon. Huwag nating ipairal yung ating sariling kapurihan. So patuloy tayo sa pagbabasa at magbulay ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi, pangako ng Panginoon Joshua 1:8, huwag niyong ihihiwalay ang mga salitang ito sa inyong bibig. Basahin niyo ito araw-araw upang, andun yung kondisyon at pangako, masunod ninyo ang lahat ng bagay ayon sa salita ng Diyos. Hindi sinabing sang-ayon o ayon sa inyong sariling kaisipan, kundi ayon sa salita ng Diyos. At laging manalangin na bigyan tayo ng knowledge, wisdom. So huwag tayo makipaglaro sa Diyos na kapag may problema, doon muna tayo sa tao, doon muna tayo sa ating paraan. At saka pag tayo ay nakatanggap na ng tulong sa iba, praise the Lord! Hallelujah! Paano mapipraise ang Lord Hindi naman mula sa Kanya, kundi sa iyong sarili pamamaraan. Anyway, Panginoon din mga bagay, mabiyaya siya. Pero kailangan Diyos, talaga, ang Diyos ang nasusunod. So lumakad tayo ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ kay Peter, come on. At ano nangyari? Nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pero ibaling niya ang kanyang paningin, palayo kay Jesus Christ. Lumakad siya sa kanyang sariling paa. Kaya siya lumubo. Kaya pangapat, lumakad tayong nakatitig sa Kanya. Lumakad tayong nakatitig kay Jesus Christ. Verse 29, sinabi ni Jesus sa kanya, halika! Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas ninyo ako. Kay Kristo tayo tumingin. Ang ibig pong sabihin ng tumingin, hindi lang basta nakatingin tayo physically. But, ang ating pong panampalataya, may mata yan Meron niyang matang tumitingin kay Kristo. Bakit tayo dapat kay Kristo tumingin? Dapat tayo nagtitiwala palagi kay Kristo because Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Siya yung nagbigay sa atin ng panampalataya at siya rin ang magsasakdal niyan. Kaya sa lahat ng ating pangailangan, tumingin tayo sa Kanya o magtiwala tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang mga salita. Kaya nung sumigaw si Peter dahil siya'y lumubog, dahilan sa ibinaling niya ang kanyang paningin sa hangin. Ibinaling niya ang kanyang tiwala o ang kanyang takot sa mga bagay sa paligid at nawala ang kanyang focus kay Jesus Christ. Nakapaglakad na siya, nagsimula, nakalapit siya kay Kristo, pero hindi sapat yun hanggang paglapit lang tayo kay Kristo, kundi dapat sumusunod tayo kay Kristo ng buong panampalataya at hindi sa ating mga paa. Kaya lumbog si Pedro. Ganito din ang nangyayari sa atin kapag lumulubog tayo. Di ba? Lumulubog tayo dahil tumitigil tayo sa ating panalangin, dahil hindi sinasagot. No? Nawawala tayo sa focus sa ating panalangin, nawawala tayo sa focus sa ating pagbabasa, dahil parang walang nangyayari. Pag yan ang ginagawa natin, hindi na tayo lumalakad sa panampalataya, kundi lumalakad tayo sa ating mga sariling lakas. Sarili nating paraan. Lumalakad tayo sa ating mga sariling mga paa. Ibinabaling natin ang ating paningin mula kay Kristo tungo doon sa ating inaakalang tama.
Kapag lumulubog tayo, mga kapatid, at nararamdaman nyo lalo kayong bumibigat sa problema, anong ginawa ni Pedro? Sumigaw. Alam niyo, sumigaw. Hindi lang basta, praise the Lord! Hallelujah! Pwede tayo sumigaw ng ano. Pero ibig sabihin ng sumigaw, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, humihingi siya ng tulong sa Panginoon. Yung kanyang pagsigaw, bumalik yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nagtulungan mo ako, Panginoon. Hindi niya sinabing, Panginoon, kaya ko umahon dito, kaya ko lumakad ulit. Kundi siya ay tumawag sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya sa aking sarili. Tulungan mo. Hindi natin kaya. Tumawag tayo sa Panginoon. At anong pangako ng Panginoon? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Agad-agad, immediately, ang sabi sa English at Mark, immediately, inabot ng Panginoon ang kanyang kamay, at hindi lang inabot, hinawakan si Pedro. Ang Panginoon na humawak sa kanya, at hindi si Pedro humawak sa kanya. Yun po yung ating faith eh. Pag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, hindi tayo kumakapit sa kanya, kundi siya ang kumakapit sa kanya. Naririyan siya. Tumawag ka sa kanya. Alam niyo ba yung number ng Jesus, guys? Hindi niyo makalimutan, no? Jeremiah 3:3. Tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. At ipapakita ko sa inyo mga dakilang bagay na kailanman hindi mo pa naunawaan. Ipapakunawan ko sa inyo. Yan ang sekreto ng Panginoon. Ang ibig sabihin, walk by faith and not by your feet. So, ano pong implikasyon dito? Ano pong kahulugan dito sa ating buhay? Isa lang po. Ang kapatid, isa lang po. Yun po yung ating pamagat. Na sa buhay Kristiyano, huwag tayong lumakad sa sarili nating paraan. Sa ating mga bago, lumakad tayo sa pananampalataya. Walk by faith and not by your feet. Amen. Opo, Panginoon, yun po ang aming pong kailangan. At yun po ang dapat namin gawin. Huwag kaming magtiwala sa aming mga sarili, karunungan, alaman, kundi lumakad kami sa pananampalataya na ikaw ang Panginoon na may kontrol ng lahat ng bagay at ikaw ay nangangako na hindi mo kami iiwan. Ang kailangan lamang namin, Lord, sa aming paglakad sa pananampalataya ay laging tumatawag sa inyo. Sapagat pangako ninyo, hindi nyo kami iiwan ito kalikulan. Salamat po sa inyong pangako ito na ito'y maaari naming lakaran ayon sa aming pananampalataya sa inyo. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.